Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming. Golden, I'll follow only golden, golden, golden things. Mountain Laurel high five from my. Kape po tayo mga kalalabs. Kape tayo habang nag-iisip ko anong gagawin today. Because today is our last day here in Thailand. And we don't know what to do today except sa pag-iimpake. And then naayusin ko din yung mga anik-anik dito sa Airbnb namin mga kalalabs. Kasi syempre ayaw mo namang iwan yung place na to na marumi. So sabi ko kila Papa Dave, we should like throw the garbage, ganyan, magwalis ng slide. Even though binayaran naman namin yung cleaning fees. But then at the same time, nakakahiya din, di ba? Kaya, sabi ko, kahit slight, makapag ayos-ayos ng konti. Do you want more coffee? Coffee? Or you still have? I got none left. Okay. Socks. I was looking all over for these. Yeah, I need to wash them. No, those are nice ones. Save them. Maglalaba pa ako ng konting damit namin na marumi para wala kami masyadong dadalhin na marumi sa bahay. Parang, alam mo yun, yung parang hindi tayo masyadong mag-isip pabalik ng Canada at pag nandoon na tayo for sure, back to reality, si Mami Faye, marami tayong kaganapan. Stop. What? This is reality. Back Don't to, say back to reality. back to because this is reality means to say, We create our own reality. I miss my cooking, I miss my kitchen, That's I true. miss ube, I miss my bed, I miss my sofa, I miss cleaning the house, That's true. I miss things that I do every day. Kasi here is different. You are right about that. Yeah. Here is different, di ba? Kung nagbakasyon ka, different talaga siya. Kaya, na-miss ko yun. Especially si Ube. Tumaba si Ube, mga kalalabs. Parang ako lang. Tumaba. Pares kami nag-gain ng weight ni Ube. Kasi, ini-spoiled siya doon ng mga nag-alaga sa kanya. Nakakatuwa. Pero sabi ko, huwag niyo masyadong pakainin si Ube kasi baka mamaya tumaas yung kolesterol niya, mga ganyan, magkaroon siya ng kidney problems. Alam naman natin na mahal ang magpagamot ng alagang pusa or aso. Ano man yung alaga niya sa Canada, mahal po talaga siya. So we need to take care of our pets sa Canada. Na-miss ko na si Ubi. Tingnan niyo yung aking diba, phone, nandiyan siya. Cute-cute talaga ni Ubi B. How are you to find out, Ube? Do you miss us? I wonder if she still knows us. Oh, of course she does. Yeah. She said. It's like almost 3 months na wala kami sa bahay. So, yeah. Anyway, mga kalalabs, pakita ko tong Airbnb namin mamaya pag na siya, maayos ng slide kasi medyo makalat tsaka marumi. So, pakita ko sa inyo yung area natin. It's actually a good size. I can live here sa Airbnb na to, like long term because we have 2 bedroom and then we have 2 bathroom, sofa, TV, and then maganda yung view, meron tayong patio. Diyan natin sinasampay yung mga damit natin nilabhan. Meron siyang washing machine, kitchen, ganyan. So, it's nice. But then, merong problema lang mga kalalabs, no? Here in Canada, you're not allowed to do Airbnb short term. You need to do long term. Talagang nakapaskil talaga siya na no Airbnb, this is not hotel, parang ganun. Parang nakalagay talaga sa may lobby nila. But then, actually, kinabahan kami nung unang dating namin dito sa Airbnb na to, dito sa Thailand, kasi yung security, my gosh, yung security, tinanong kami ng kung ano-ano. And then, binigyan kami ng instruction nung may-ari ng Airbnb. Ang sabi niya, you don't talk about Airbnb, just, if they ask about it, never talk about Airbnb. Yun yung sabi niya. Pero, sinundan kami nung security. Tapos, what are you doing here? How long you will stay here? Do you stay in Airbnb? Blah, blah, blah. Kasi short term is not allowed, but long term is allowed.
Right, lab? Right. Yeah, long term is allowed for Airbnb, but then short term is not allowed. But then at the same time, marami pa rin gumagawa niyan. Pero wala naman kami naging masyadong problema, but except sa kinabahan kami kasi syempre, 'di ba, this is not our country. And malay mo, 'di ba, makulong ka tapos may fine pa. I think yung nakalagay dun sa baba is 1 year na makukulong ka dito sa Thailand. Oh my gosh, 1 year? 1 year kang makukulong tapos magbabayad ka pa ng fine. So you don't want to do that. So ayun, make sure na pag nag-Airbnb kayo is know the rules, know the instruction. Yeah. And kung short term lang naman kayo, 3 days, 4 days, 1 week, just do hotel, I guess. Pero kami kasi is, how long we stayed here, Beb? 2 weeks, right? That was fast. 2 weeks, like, done. Yeah. 2 weeks kami dito. Yeah, it was pretty fast, wasn't Yeah, it? that was fast. Like, Although, can you imagine if we were still here? So Vietnam, you would have been leaving on the 12th. yeah, I know. I told them that we got bored in Vietnam. Yeah, if we were still here, yeah. Yeah. There. If we're still there, I don't know what we're doing. Yeah. That was my big mistake. Yeah, it's the biggest See, even though I mistake. travel so much and I'm very experienced, still make mistakes. Yeah. Biggest mistake talaga yung ginawa namin. And malaking halaga yung talagang, kasi we paid the whole month of our accommodation in Vietnam. And then we didn't use them. I think only like less than 2 weeks we left because we don't know what to do anymore. We got bored with nothing to do that much there. I think for visiting is good in Vietnam, but staying in Vietnam is not really... Well, Vietnam is a country. You can go to many places. Yeah, many places. But then we only plan to experience to stay longer in Ho Chi Minh. Like, that's why we rented that And we place. couldn't go elsewhere in Vietnam because of the holiday. Yeah, kasi may holiday din sila, New Year's or Tet, yung holiday nila. So if we decided to go some other places, it will be expensive, and then siya talaga yung parang busy season nila yon. Kaya we decided just to stay in Ho Chi Minh City. If they don't have the holiday, we will go to Sapa or some other part of Vietnam, but then yun nga, na timing din na holiday din nila, so we cannot move so much. And alam yun, yung cost of a flight, ganyan. Oo, na kami, yung parang, yeah, yung budget namin na over, kasi yun nga, umalis kami ng Vietnam. We just decided to go Cambodia and then here. So, exchange flight, and then hindi pwedeng i-refund yung flight. And then, di namin pwedeng i-refund yung sa may Vietnam accommodation. And then, need namin mag-rent ng Airbnb for 2 weeks. So, medyo siya, talagang lumaki yung expenses. Kaya nagtitinginan kami ni Papa din. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan na natin umuwi. This is our view. O, diba? Ang ganda. Kitang-kita mo yung city. Ayan. Ganda. So, meron kaming dalawang dito, terrace or patio, or what do you call it? Meron dun sa kabila. Dun ko sinampay yung namin, damit namin. And then, dito yung room namin. Ayan. Mainit na. And this is our bed na magulo. Ayusin ko pa siya. Ayun yung bed natin. Malaki siya, okay siya, pero matigas siya, besh. Kailangan mong matigas siya talaga, hindi siya yung malambot. So, si Papa Dib, complain. Simula nung dumating kami dito, ang tigas ng bed. Pag matutulog siya, matigas ang bed. Pag magigising siya, matigas ang bed. So, everyday yan, maririnig mo sa kanya, besh. Kasi matigas naman talaga siya. So, nung first na punta namin dito, mga kalalabs, is, wala siyang extra na foam. Extra na, para anong tawag niyo dito? Hindi ko alam kung anong tawag. I forgot kung anong tawag dyan. But anyway, alam niyo na yan. Extra na pampalambot ng bed. Nag-request kami doon sa may-ari ng Airbnb.
So, ito yung original na sobrang big, sobrang tigas talaga niya. Nag-add siya, matigas pa rin siya. Hindi ko alam kung anong klaseng, anong klaseng foam yan. But, it's really hard. But for me, it's fine. Pero kay Papa Dib, kasi alam niyo naman, di ba? Iba yung ng foreigner. So, tayo, okay tayo dyan. Pero at the same time, mafe-feel mo din talaga na sumasakit yung likod mo kasi nga matigas siya. Ayan, ang dami niyang pillows dito kasi itong mga pillows na to, sa sofa yan. Hindi siya makatulog na walang anik-anik sa, sa bed. Ewan ko ba dyan? Ako nga, 2 pillows lang, okay na. Yung siya, gusto niya, 6. Ay, ewan ko sa asawa ko. And then, ito naman yung bathroom. Ano lang naman siya, regular na bathroom. May bathtub siya. Ayan, pasensya na at hindi maayos. And meron silang dito. Sayang, wala silang TV. Kung may TV sila dito, much better din sana. So, kalat-kalat yung gamit kasi nga nag-impake ako, no, mga kalalabs. And ito yung kanilang second bathroom, shower, ayan. And ito yung mga luggage natin. And Nicole's room, dito siya sa kabila. Ayan, impake tayo. Let's pack our stuff. Meron tayong mga natirang anik-anik dito. Siyempre, kainin natin yan mamaya. Snack natin yan. Ito galing to sa sa Vietnam pa. Dun sa accommodation namin. Dinala ko siyempre sayang, di ba? Tapos ito mga snack-snack para isa na lang pala dyan. May nabili pala ako dito mga kalalaws na butong pakwan. Pero hindi ko siya nagustuhan kasi hindi siya maalat. Alam mo yung butong pakwan, yung lasang-lasa siya. Sa Pinas, pag umuwi ako sa Alaminos, bumibili ako. Tapos ito, binili ko dito. Unsalted naman siya. Wala siya masyadong asin. Ayan, ayusin natin yan. So, ito yung kitchen. Meron silang washing machine, ref of course, mga gamit. Ayan. Yan yung ating sofa dyan. Ayan. Diba? Tapos may TV. Okay naman siya. Nice naman siya. And dito yung ating view sa living room. O diba? Ganda. Tapos yung mga nilabhan ko. Ayan. Madali lang siya matuyo kasi mainit. Ayan. Mamimiss ko tong view na to. That's nice. Labas muna kami mga kalalabs, kakain. And then, pupunta pa ulit ako sa House of Little Bunny. Kasi, may nagpasabay pa ng 2 bag. 2 na lang ang kaya ko. Actually, marami pa sa inyo ang gustong magpabili. Kaso nga lang, wala na akong space sa aking luggage. So, 2 na lang na customer yung tinanggap ko. So, salamat po ulit sa tiwala. Yan, muna tayo sa may House of Little Bunny. Pop-up shop to, no, mga kalalabs. Ang swerte ko nga kasi yung main shop ng House of Little Bunny is malayo dito sa Airbnb namin. So, biglaan silang nag-open ng pop-up shop nila sa may The Market Mall. Malapit ito sa Big C and then Platinum and then sa may Central World Mall. So, sobrang swerte ko talaga. Sabi ko kasi nung unang dating namin dito, may mga nagpapasabay ng House of Little Bunny bag. Pero hinindian ko lahat yon kasi nga malayo yung location ng House of Little Bunny shop sa accommodation namin before. And buti na lang din, bumalik kami dito. 'Di ba? Ang swerte talaga natin, God is good. So meron pa rin tayong talaga chance na kumita kahit konti lang. 'Di ba? Thank you Lord for all the blessing. And thank you din po sa lahat ng nag-order sa akin, sa mga nagpasabay. Ayan, maraming salamat po. Sayang nga kung lang talaga. Kung siguro nag-post ako, marami akong benta, no? Pero wala din kasi akong like plan na magpasabay. So, yung mga nagpasabay nga, as what I said, is yung mga nag-message lang sa akin. And konti lang din yung tinanggap ko. Kasi yung luggage ko din is maliit, tas bumili nga ako ng isa pa para makatanggap ako ng kahit konting pasabay. So, yeah. Anyway, that's all good, diba? Next time ulit. So, ayan. Ready na ako. Nag-t-shirt lang ako and then pants kasi maglalakad-lakad lang naman tayo. And then, hindi ko alam kung saan kami kakain. Pero sabi ni Papa, may nakita daw siya na Thai restaurant na kakainan namin kasi last day na namin, so kailangan Thai food yung kainin natin, di ba? So, yeah, okay. I think we are ready. Hinihintay lang namin si Nicole. And then we will go. Let's go sa go. And
hanapin natin yung mga ano, yung items na bibilhin natin sa House of Little Bunny. Kain po mga kalalabs. Nag-order ako ng wonton noodles. Meron siyang crispy pork and then wonton siomai or something like that. Di ko alam kung ang tawag dito. Wonton ba to? Maybe. And then, tignan nyo yung mga ano dito, oh. Sausawan nila. Ala, look at that. Ang linis pa. Sobrang nakakaamis. Ang linis. And then sila Papa Dave, nag-order sila ng kay Papa Dave is rice with duck and sausages. And then pork. And then yung kay Nicole ay roast pork. Looking good. Ayan, kain po. Kain po. Oh. Bili kami ng ticket papuntang Chitlom. 35 baht each. Let's go. So, andito na kami sa The Market Mall. So, papasok tayo dito. So, andito yung pop-up ng pop-up shop ng House of Little Bunny. Actually, marami nagla-live selling dyan. Ayan siya, oh. So, nahiya ako mag-vlog. Bilhin ko lang yung bag na pinapabili sa akin. Nakabalik na kami dito sa Airbnb, mga kalalabs. Actually, ako lang muna. Si Papa Dib at Nicole, punta sila ng 7-Eleven kasi gusto ni Nicole ng Coca-Cola. Sabi ko, mauna na ako at nasi-CR na mi. Hindi na ako masyadong nag-vlog sa mga pinuntahan namin kasi yung mga pinuntahan namin is sa saan ba yun? Central World Mall. Naglakad-lakad lang kami doon. Supposed to be, hindi pa kami uuwi. May pupuntahan kaming night market. Kaso nga alam, biglang nag-change mind si Papa Dave. Napagod. Siya na yung gumib up talaga. Kasi nung simula, siya yung gusto laging may ginagawa. Ngayon, parang napagod na siya. Siya na yung sumuko. And sakto din mga kalalabs kasi gusto namin makapagpahinga kami bago yung flight namin tomorrow and pabalik sa Vancouver. So, it's already 4:33 and bumili pala kami ng Pad Krakow. Ito yung si Mark Wins, yung restaurant niya. Take out na lang yung binili namin. Ayaw din ni Papa Dib kumain pa. So sabi niya, ayaw ko nang lumabas mamayang gabi. Can we just get our food for dinner? So sabi niya, gusto ko ng Pad Krakow. So we went to Mark Wins restaurant. So malapit lang dito rin sa amin yung restaurant niya. Kasi nasa Tonglo Station. Malapit. Tonglo Station. Ayan, yung area namin. Malapit lang yung Skytrain Station. So ayun, and ito yung mga binili natin sa pinapawisan ako, hindi ko alam kung nakikita nyo sa ang init-init kasi. Ayan, ito yung binili natin, last minute na pasabay, buti na lang may time pa ako. So may bumili nito, ito naman ay ZP Brown. Ayan. So kung nakita nyo yung haul natin nung nakaraang vlog, merong dalawang nag-order ng ganito pero different color, and this time is brown naman. And then yung isa naman is this one. Kulay black naman siya. Yung akin kasi is kulay clay yata yun. Ayan. Ito naman is black. So, meron siyang dalawang strap ito. Hindi ko na siya masyadong bubuksan kasi gusto ko yung nakabili siya na yung explore ng bag. Ayan. Alam niyo, gusto ko to. Bet ko to. And alam niyo ba, napansin ko, no, meron kasing leather ang quality, leather and PU. Ang tawag dito is PU hindi siya leather. Yung leather mas mahal. But then, hindi ko bet yung quality ng leather ng House of Little Bunny for some reason. I think, sabi nila maganda daw yung mas tatagal siya kaysa yung mga PU. Pero, parang mas bet ko yung, sa akin to hindi ko lang alam sa iba, mas bet ko yung hindi leather, yung pagkakagawa pulido, pero yung leather parang hindi ko siya masyadong bet. Sa akin lang yun.
At saka, mas mura ang hindi leather. Mas mahal kasi yung leather. So, sa mga nakabili po sa akin, sana ma-enjoy niyo yung mga bag nyo kasi I enjoyed yung yung akin is clay. Parang yung sa black na yan. Binalik ko kasi yung yung isa, yung kulay brown, pinapalit ng customer. Kaya, yes. Anyway, I'm happy na nabilhan ko kayo ng bag sa mga nagpasabay. Buti nga nakahabol to. Akala ko nga hindi na ako babalik ng House of Little Bunny. Marami pa actually nag-message sa akin. Kaso nga lang, pasensya na po. Huli na eh. Huli na tayo sa pasabay kinemirot natin. Kaya, pasensya naman. Wala ako sa plano ng ano daw sinasabi ko. Wala akong plan na magpasabay. Kumbaga biglaan lang din to, as what I said. So, akala ko kasi hindi na kami makakabalik dito. Kaya biglaan lang na may pasabay tayo na naganap. Okay, turn on ko yung aircon dito sa sa living room. Good evening na mga kalalabs. Kailangan ko nakapag-update sa inyo. Kagaling namin ni Papa Dip sa labas, nagpamasahe kami. Kasi sobrang sakit ng likod ko. Sabi ko kailangan makapagmasahe ako one last time dito sa Thailand kasi the best yung masahe nila dito. Pero, yung pinantahan naming yung nagpamasahe ka pero in-injured ka. Kaloka. Yung ano ka sana, pangalan nito mga kalas, yung marirelax ka sana, mas na-stress ka pa dahil sa bigat ng kamay. Si Papa Dib, naawa ako kasi habang minamasay siya, aray siya ng aray. So sabi ko, ano nangyari? Sabi ko sa kanya, ang sakit ng niya, yung masahe niya, parang ang bigat-bigat ng kamay niya, sabi niya sa akin. Sabi ko, hala, kung ganun, okay ka lang. Tapos sabi niya, oh, it's painful, sabi niya sa akin. So, anyway, yung akin naman, okay lang, pero meron talagang time na pag natsyempohan niyo yung mabigat na kamay yung nagmamasahe sa inyo. Instead na ma-relax kayo, parang ang sakit-sakit. Tulad nung nagpa-massage ako, nag-try ako magpa-massage sa Cambodia. Oh my gosh. Hindi masahe yung ginawa niya. Yung parang niyang akong ginaganon-ganon lang, ganyan-ganyan. Like the whole massage is like, beep, beep, beep. Tapos ang sakit-sakit, para siyang nangungurot pa na ganyan-ganyan talaga. Ay, nako. My gosh. Hindi sa nagko-complain ng mga kalalabs. Meron talagang moment na ganun. Na ibig na marirelax ka, mas na-stress ka kasi parang mas sumakit palalo yung likod mo. Hindi ko alam kung nakatulong ba yung nagmasahe or naka-apekto pa sa ating paano to, sa likod natin sa sakit. Anyway, I'll be ending my vlog na mga kalalabs. Yun na po yung vlog natin. Huling araw dito sa Thailand. Medyo relax lang yung huling araw namin. We enjoyed Thailand. Ang dami namin nagawa dito. Hindi lang ako masyadong nag-vlog. But we did a lot of things. Especially sa sa Vietnam and then Cambodia. So, sabi nga ni Papa Dip, sayang hindi mo binlog yung pupunta natin ng Cambodia. Sabi ko, it's okay. I just wanna have time. Like, alam mo yun, yung wala kang iniisip kundi mag-enjoy ka lang sa, tingin-tingin sa mga scenery, mga ganyan, di ba? Kasi, alam mo yun, basta ganun ako pag, gusto ko i-enjoy yung lugar. Talagang, mag-stop ako na may hawak ng camera. May-miss ko tong view na to. Tingnan nyo ha. O, diba? Paalam Thailand. See you next time. I enjoyed you so much. O, diba kanina, binidyo ko to nung umaga. Ngayon naman gabi. Saan yung itsura niya pag gabi? Bye-bye Thailand. Ano yun, police? Nagbiblink-blink siya or baka truck lang talaga siya. Ay, basura. Nagpipick up ng basura. But, ay, tingnan nyo yung buwan. Oh, hindi ko alam kung makita nyo Taas ko kayo saglit. Taran! Oh, kabog. Ayan. Ay, thank you Thailand for the memories. So, kukunin ko lang saglit tong huling natin, sinampay natin. Hindi na kasya yung mga mga kalalabs, yung mga ibang gamit dun sa luggage ko. So, yung iba, bibit-bitin ko na lang. Nilagay ko siya sa sa shopping bag. Yung parang tote bag na binigay sa akin nung namili kami sa Big C. Meron silang palibre na na tote bag na maganda. Hindi na siya kasya eh. Kasi ilang bags yung binili ko.
Ilan ba? 8? 8 bag yata. 8 ba yun? 1, 2, 3, 4, 5. I think 7 or 8. I just don't remember. But, yeah, okay. I'll be ending my vlog na, mga kalalogs. See you on our next vlog. I think the next vlog na susunod dito is nasa Vancouver na kami. So, I don't think I will vlog pag on the way doon. So, see you sa Vancouver. Maraming salamat po ulit sa panonood ng vlog. Don't forget to like and subscribe. Good night from Thailand. See you on our next vlog. Bye-bye!